Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Cheska Managaysay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos ng gabi, sa labas ng Yetian City, medyo malamig ang panahon. Bagaman, ang lugar na ito ay kontrolado ng kaaway bago pa man ang digmaan, at sadyang pinigilan nila itong ganap na magyelo. Ngunit bukod dito, ito ay isang sobrang yelo na kapaligiran pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, sa ilalim ng impluwensya ng paligid, ang temperatura ay palaging mababa. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang grupong ito ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay tila hindi naapektuhan ng mababang temperatura kahit na sila ay nakasuot ng napakanipis na damit. Utos ng kanilang mga nakatataas, isang grupo sa kanila ang mahigpit na binabantayan ang bawat galaw ng Yetian City. At isa pang pangkat na hindi kalayuan sa kanila ay malapit ding nagmamasid sa paligid ng base ng Ant-Man. Dapat nilang siguraduhin na kung sino man ang kanilang pinapanood ay nasa kanilang mga kamay. At sa kanilang likuran, kasing dami ng 100 tolda ang naiilawan. Sa daan-daan, may ilang may-ari ng kampo na abala sa kanilang mga tolda. Lahat sila ay kasamahan ng espesyal na sugo, at lahat sila ay gumagawa ng mga detalyadong plano para sa labanan bukas. Walang paraan, masyadong matindi ang toksong ibinigay ng matanda, kaya lahat ay nagpipigil ng hininga mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Lahat sila ay lihim na nanumpa na dapat silang maging superior sa pagpaplano. Sa ganitong paraan lamang sila magiging mas malapit sa kanilang mga pinapangarap na posisyon. Ang espesyal na sugo ay hindi rin idle. Pagkatapos umalis sa base, hinayaan niya ang kanyang mga sundalo sa pagtambang sa base ng Ant-Man, ngunit wala siya sa mood na tumayo at panoorin ang labanan. Kung tutuusin, wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng isang grupo ng mga langgam. Bagamat hindi sinabi ng matanda na siya ang papalit sa kanya, walang hindi malalampasan na pader sa mundo, at alam din niyang nagpadala ng mga hero sticker ang matanda sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa matinding krisis, kailangan niyang isulong ang sarili niyang plano sa pag-atake bukas. Naisip na niya ang pangkalahatang mode ng pag-atake, at naniniwala siya na hindi dapat masyadong malaki ang problema. Sa oras na ito, mahinang sinabi ng mga crony sa pintuan, espesyal na sugo, ang pinuno ng pangkat na responsable sa pag-atake sa base ng Ant-Man ay bumalik, at kailangan kong iulat ang mga resulta sa iyo. Pagkarinig nito, itinaas ng espesyal na sugo ang kanyang ulo, ipakita mo siya. Oo, bumukas ang pinto ng tent, at pagkatapos, pumasok ang mga crony kasama ang isang maliit na pinuno. Nakita ko ang espesyal na sugo, nagmamadaling sumaludo ang pinuno ng squad. Kinawayan ng espesyal na sugo ang kanyang kamay, hindi na kailangang maging masyadong magalang, paano ang resulta? Magulat sa espesyal na sugo, naglunsad kami ng isang pag-atake kaagad pagkatapos na matanggap ang iyong order. Ang isang malaking bilang ng mga mahiwagang pag-atake ng enerhiya ay direktang naging sanhi ng pagsabog ng kanilang base, ngunit nakakalungkot na ang kabilang partido ay tila napaghandaan at lumikas bago namin sila binomba. Sa makatuwid, ang mga nasawi sa kanila ay talagang hindi gaanong kalaki. Nang marinig ang ulat na ito, inaasahan na ito ng espesyal na sugo, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaunting kalungkutan, sino ba naman ang gustong mag-aksaya ng oras nila? Biglang sumulpot si Han Sanchen. Obviously, they should know that we are coming, and know that we will use force if we verbally persuade US to surrender, so they withdraw their troops in advance, the confidant said. Of course, the special envoy knew that the cronies mentioned this emphatically to remind himself not to blame his subordinate for these things. In fact, he in this regards after, use. Tuldok, panipi.
Ang pinuno ng pangkat, ang espesyal na sugo ay sumulyap sa kanyang mga crony. Sa ngayon, kami ay nasa ilalim ng maraming presyon, at ang labanan bukas ay mas mahalaga. Sa pagkakataong ito, wala ng paraan. We must win a victory. Otherwise, hindi ka makakapagnegosyo sa mga kapatid, lalo na sa mga matatanda. Mariing tumanggo ang Katie. Wala, sa katunayan, kailangan natin ng isang tagumpay ngayon, anuman ito. Ang Han Sanchen ay nagdulot sa atin ng labis na kaguluhan na ang ating moral ay mababa. Bumantong hininga ang espesyal na sugo. Oo, si Han Sanchen ay talagang napupuot, kailangan nating makakuha ng isang bagay mula sa kanya. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang boses ang biglang dumating, maaari mong kunin ang anumang gusto mo sa akin, at ako, Han Sanchen, ay personal na maghahatid nito sa iyong pintuan. Pagkahulog ng mga salita, binuksan ang camp tent, at dahan-daang pumasok si Han Sanchen. Han Sanchen. Ay, bakit ka nandito? Nanlaki ang mga mag-aaral ng sugo sa gulat. Halatang gulat na gulat siya at nabigla. Total kahit sa panaginip niya, hindi niya akalain na susulpot si Han Sanchen sa tent niya. Hindi nakalampas sa gulat ang pinagkakatiwalaan, at itinuro si Han Sanchen at sumigaw ng may pag-aalala, Han Sanchen, napakatapang mo, how dare you, dare to come to our team? Why, you really think you are is it invincible? Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen, at ngumiti ng masama, hindi mo ba sinabi na may gusto kang kunin sa akin? Pumunta ako dito ayon sa gusto mo, bakit kasalanan ko? Han Sanchen, huwag kang magmukhang ganyan sa amin, let me tell you, this is our territory, not your Ant-Man base. So paano ang iyong teritoryo? Hindi mabait ng inisyon ni Han Sanchen. Nang makitang mali ang sitwasyon, nagmamadaling pinatay ng espesyal na sugo ang kanyang mga crony. Sa ngayon, dalawa lang sila sa tent, kung gusto ni Han Sanchen na gumawa ng biglaang galaw, wala talagang magawa ang dalawa. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay upang patatagin ang Han Sanchen habang mabilis na pinalibutan ang mga sundalo sa labas. Sa pag-iisip nito, sumimangot ang espesyal na sugo, kapuri-puri ang iyong lakas ng loob na pumasok sa kampo ng ating hukbo ng mag-isa. I think this is the first time I've seen someone do this since I've been in army for many years, although we are enemies, but I'm going to give you that, and give you a chance. Kasalukuyang ginagamit, ang app na may pinakakumpleto at pinakamahusay na audio para sa pakikinig sa mga aklat, na isinama sa 4 na pangunahing speech synthesis engine, mahigit 100 uri ng timbre, at isang artifact na sumusuporta sa offline na pagbabasa, OneUAnap.com source app. Tell me, why are you here with me? Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlate, at tumingin sa kanyang mga crony. Ang iyong tinatawag na espesyal na sugo ay inaantala na ako, bakit hindi ka magmadali upang iligtas ang mga kawal? Posible bang talagang may balak kayong umasa sa inyong dalawang basura para pigilan ako? Ang dahilan kung bakit ang isang pinagkakatiwalaan ay maaaring maging isang pinagkakatiwalaan ay malinaw na siya ay palaging naiintindihan ng mabuti ang iniisip ng kanyang amo. Sa katunayan, mula nang pigilan ng master ang kanyang sarili na makipagtalo kay Han Sanchen, naisip na niya ang malalim na kahulugan ng paghiling ng master sa kanyang sarili na iligtas ang mga sundalo. Ngunit, sa hindi inaasahan, isang nakakahiyang bagay ang nangyari. Tinuro talaga ito ni Han Sanchen gamit ang isang backhand. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Anyway, natulala yung confident na yon. Sa bagay, sa sitwasyon ngayon, parang hindi naman bagay. You should report it, alam naman ng lahat, at hindi imposibleng gawin ng diretso, pero kung hindi mo tatawagan, parang mas tanga. Mabilis siyang tumingin sa kanyang amo, umaasang makakuha ng sagot mula sa kanya. Han Sanchen, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi na napigilan ng espesyal na sugo at galit na nagtanong. Han Sanchen smiled, the visitor is a guest. You have asked me twice in a row what I am doing. Bakit? Hindi ba ito sa base camp mo? Bakit ka pa rin balisa at nalilito? Kung maipapaliwanag na siya ay napilitang uminom dahil siya ay nasa lugar ni Han Sanchen, kaya kailangan niyang tiisin ang kahihiyan at gawin ang sinabi ni Han Sanchen, kung gayon ngayon, ang tanging dahon ng igos na napupunit ay nangangahulugan na nakikita na ang espesyal na sugo ay talagang nawala ang kanyang loob at labas. Han Sanchen, galit na galit ang special envoy, pero saglit lang,
hindi talaga niya alam ang sasabihin. Ngumiti si Han Sanchen, ano? Hindi ako makababa ng stage. Sa totoo lang, wala lang, kung sa kaibuturan ng puso mo takot ka sa akin, matatakot ka sa akin, wala lang talaga. Anyway, maraming natatakot sa akin, ilang taon ka na. Galit na galit ang espesyal na sugo, at ang pagtayo sa tabi niya ay naririnig pa nga ang kanyang mga ngipin na nagkakagulo. Han Sanchen, you, his, can be killed but not humiliated. Today, either you will die or I will die. I will fight with you. Kaya mong tiisin ang mapag-alitan o mabugbog man lang, pero walang makakatiis na nakasakay sa ulo at umiihi at humihila kay Ziyang. Nagkataon lang, naparito ako ngayon para patayin ka. Kasaysayan. Kabanata 4870. Pangalan, ako si Han Sanchen may akda, Hao Shu. Dagdag patayin i-reset. So, tama ka, mamamatay ka o mamatay ako. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, direktang ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at sa sumunod na segundo, sumugod ang kanyang figure. Nang walang sabi-sabi, itinulak ng espesyal na sugo ang kanyang mga crony gamit ang isang palad, at pagkatapos ay direktang lumaban sa pag-atake ni Han Sanchen. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Han Sanchen, ngunit sa sandaling ito ay wala na siyang ibang paraan para tumalikod. Kailangan niyang humakbang, at ang tanging pagkakataon na mayroon siya ay para sa kanyang mga crony na magmadaling lumabas at tawagan sila. Sa ganitong paraan lamang sila magkakaroon ng pagkakataong manalo, at magkakaroon siya ng pagkakataong umalis ng buhay. Sa pagkilos ng espesyal na sugo, kahit na siya ay nasa isang ganap na kawalan sa simula, walang ibang mas mahusay na paraan sa ngayon. Tsaka at least binigyan niya ng kaunting oras at espasyo ang mga cronies niya. Ang pinagkakatiwalaan ay hindi isang tanga, maaari siyang umupo sa posisyon ngayon, natural na nauunawaan niya ang mga iniisip ng kanyang superior, at naiintindihan na siya ay tutulong ngayon, ngunit sa katunayan ay hindi ito magkakaroon ng anumang epekto. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay samantalahin ang oras na ito upang makatakas mula dito, at pagkatapos ay mayroon siyang pagkakataon na tumawag sa mga tao mula sa labas. Sa ganitong paraan, umaasa sa ganap na kalamangan ng pagkakaroon ng malaking bilang ng mga tao, nagkaroon sila ng pagkakataong sugpuin ang Han Sanchen, at ang kanilang mga nakatataas ay nagkaroon din ng pagkakataong makatakas mula sa Han Sanchen. Kaya, dali-dali siyang bumangon mula sa lupa sa takot, at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo palabas ng hindi nag-iisip ng anuman. Sinulyapan lang siya ni Han Sanchen at hindi piniling ituloy siya. Kung tutuusin, sa pananaw ni Han Sanchen, higit pa sa sapat na siya para harapin ang dalawang ito ng mag-isa, at kahit magdagdag pa siya ng ilang tao, higit pa rin siya sa sapat, paano niya hahayaang tumakas ang maliliit na cronies. Hayaan mo siyang tumakbo, syempre, may pakay si Han Sanchen. Pinatay. Ang Katie walang tumakbo palabas ay walang humpay na umungol, maging siya mismo ay hindi alam kung ano ang kanyang sinisigaw. Dapat sumigaw siya na may assassin. Nagpanik siya noon, pero kahit anong sigaw niya, maya-maya lang, tumugon ang mga tao sa paligid niya at mabilis na nagsisugod sa gilid na ito. Nang sumugod ang isang grupo ng mga tao sa tent, nagulat sila nang makitang si Han Sanchen, ang malaking mamamatay tao, ay galit na sumasikal at pumapatay. Bagamat mabangis ang espesyal na sugo, at tiyak na sila ang pinakamataas na mga master sa kanilang mga puso, kapag kaharap si Han Sanchen, siya ay ganap pa rin sa isang sitwasyon na unilaterally pinigilan ng galit na galit. Tumagal lang ng 12 segundo bago umalis ang mga crony, at kalahating minuto lang ang tagal bago dumating ang mga reinforcements, wala pang 1 minuto, nabigo siya ng ganito. Isa lang itong tipikal na kabiguan, lubusan, malinis. Kasalukuyang ginagamit, ang app na may pinakakumpleto at pinakamahusay na audio para sa pakikinig sa mga aklat, na isinama sa 4 na pangunahing speech synthesis engine, higit sa 100 uri ng mga timbre, at isang artifact na sumusuporta sa offline na pagbabasa, oneyuanap.com source app. Anong ginagawa mo sa pagkataranta? Bakit hindi ka magmadali at tumulong? Nanlulumong sigaw ng espesyal na sugo sa kanyang mga nasasakupan. Walang paraan, gayunpaman, maaari siyang ituring na tinatawag na sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000 tao, hindi maglakas loob na sabihin kung gaano karaming mukha, ngunit hindi bababa sa lumalakad siya kasama ng hangin,
ang kanyang mga mata ay bahagyang nakataas, kailan siya nakakuha ng ganitong uri ng paggamot. Nabaliw na sinusupil at binubugbog, sa harap pa rin ng napakaraming subordinate. Isang pangkat ng mga nasasakupan ay hindi nang ahas na magpabail, at sumugod. For a time, lumaban ang mga bayani. Ngunit gayunpaman, si Han Sanchen ay napakabangis pa rin, kahit na lumaban siya laban sa 100, laban sa 1,000, laban sa 10,000, siya ay nakipaglaban pa rin ng mabangis at nanalo ng magkakasunod na laban. Ang kabilang partido ay walang anumang init ng ulo sa taong ito, ngunit ito ay napaka hindi komportable na inaasar niya. Bilis, dali, dumating na si Han Sanchen sa kampo, bilasan mo at alalayan mo siya. Tumigil ka nga sa ginagawa mo at sumugod ka agad, nandito si Han Sanchen. Ang matinding labanan sa base camp ay puspusan, at ang labas ay ganap na magulo. Lahat ng mga sundalo ay parang mga langgam sa mainit na palayok, sa oras na ito, nagkaroon ng malaking kaguluhan, maraming tao ang kailangang pumunta sa base camp para sa suporta anuman ang mangyari, napakasimple lang ng dahilan, nandoon ang commander nila. Kung ang lahat ng mga lumang pugad dito ay aalisin, malamang na ang mga sundalong ito ay hindi magkakaroon ng anumang masarap na prutas na makakain. Sa makatuwid, maaari lamang silang sumuporta ng husto ngayon. Nakatanggap din ang kampo ng matanda ng balita ng pag-atake ni Han Sanchen sa oras na ito. Boom! Ang matanda ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay naningkit ng matalim. Anong sabi mo? Pinatay siya ng mag-isa ni Han Sanchen. Gayun din, ang target ay tumutukoy sa aming frontline base camp. Oo, mabilis na sinabi ng nasasakupan, gayunpaman, napatay na sila ng mga sundalo. Hindi nagsalita ang matanda, sumimangot ito at nagmamadaling lumabas ng kanyang tent, hindi nagtagal, lumapit siya sa pintuan, at sa sandaling iyangat niya ang kanyang mga mata, ang buong matandang mukha ay puno ng gulat at galit. The fiery red seal also made his face very red. Sa madilim na gabi, ang frontline base camp ay nagninangas. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, hindi mabilang na mga sundalo ang sumugod doon na galit upang suportahan sila. Ang frontline ay nasa kaguluhan, mahinang sabi. Nang nasasakupan, nakasimangot talaga ang matanda. Hindi bababa sa isang kapat ng frontline ay nasa kaguluhan dahil sa mga pangunahing kaganapan sa sentral na pamahalaan. Bagaman medyo kalmado ang iba pang tatlong panig, naniniwala ang mga matatanda na ang mga sundalo ay gumagalaw pa rin sa dilim, ngunit ito ay mas nakaka-relax kaysa sa gilid na malapit sa base camp. Kuya, gusto ba nating magpadala ng tutulong? Tanong ng nasasakupan. Agad na itinaas ng matanda ang kanyang kamay at pinutol siya. Hindi, tanungin kita, alam mo ba kung bakit biglang dumating si Han Sanchen sa base camp natin? Hindi ba niya alam ang panganib? The elder means, it's nothing more than 2 points, either gusto nating magdulot ng kaguluhan at pagkatapos ay samantalahin ang kaguluhan para masira, o gusto din nating magdulot ng kaguluhan at pagkatapos ay atakihin ang tatlong depensa ng lungsod na mayroon tayo sa Yetian City. Naunawaan ng mga nasasakupan, kaya kung ang mga tropa ay mapapakilos sa oras na ito, sa sandaling may ibang plano si Han Sanchen, hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa kanila. But the enemy broke into our frontline base camp, kahit gaano pa kakaya ang special envoy, hindi siya madaling harapin ang atake ni Han Sanchen. What I worry about is, nag-aalala ka na ang special envoy ay madakip ni Han Sanchen, at ang coach natin ay madakip sa oras na iyon, na mas makakasakit sa moral, tama. Tumango ang nasasakupan, eksaktong. Hindi nagsalita ang matanda, at syempre naiintindihan niya ang mga pusta. Kung ibinaba lahat ang mga dating coach nila, para sa kanila, sa bahay ni Lola talaga itatapon ang kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay nakaupo sa isang ganap na kalamangan, at dapat mong masira ang kaaway sa kalooban. Ngayon, ito ay walang iba kundi ang pag-counterattack ng kaaway, at ito ay walang iba kundi ang pagtama sa pugad. Kung pati ang sarili mong coach ay napatay, hindi na talaga ako makapaghintay na makahanap ng tahi sa lupa at mag-drill down. Kasalukuyang ginagamit, ang app na may pinakakumpleto at pinakamahusay na audio para sa pakikinig sa mga aklat, na isinama sa 4 na pangunahing speech synthesis engine, higit sa 100 uri ng mga timbre, at isang artifact na sumusuporta sa offline na pagbabasa, 1UANAP.com source app. Ito ay nakakahiya,
Kaya pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpasya siya, ipasa ang aking utos at agad na lumiit ang linya sa harap hanggat maaari. Kasabay nito, ang mga sundalong binawi ay patuloy na sumusuporta sa base camp, kinakailangan upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Walang pagbabago ng coach isang araw bago ang formation, at siya pa rin ang dating commander sa formation. Ang kanyang kamatayan ay isang maliit na bagay, ngunit ang pagkawala ng espiritu ng buong hukbo ay isang malaking kaganapan. Bilang karagdagan, ipaalam sa mga garrison sa paligid, manatiling tahimik, sumunod sa mga utos, at tumugon sa anumang sitwasyon anumang oras. Oo, nang makitang nakaalis na ang kanyang mga nasasakupan, nag-alinlangan sandali ang matanda. Titig na titig siya sa malayo, parang gusto niyang makita si Han Sanchen mula sa ganoong kalayuan. Han Sanchen, ano ang iyong intensyon na gumawa ng malaking kaguluhan sa aking frontline base camp ngayong gabi? Gusto mo bang umalis sa pagkubkob, o salakayin ang aking panloob na lungsod? Malinaw naman, walang sino man maliban kay Han Sanchen ang makapagbibigay sa kanya ng sagot na gusto ng matanda. Sa oras na ito, wala nang oras si Han Sanchen na sumagot kahit kanino, sa kanyang mga mata, walang katapusang pagpatay ang hangarin. Boom! Dagandong! Kung ano ang hindi mapipigilan, ano ang random na pagpatay, ipinapaliwanag ni Han Sanchen ngayon. Ang espesyal na sugo ay labis na nanlumo, at siya ay nawalan ng galit pagkatapos na bugbugin, kahit na lumipas ang oras at dumami ang reinforcements, tuluyan pa rin siyang hangina sa harap-harapang paghaharap kay Han Sanchen. Kumbinsido talaga siya, napilitan siyang uminom sa base ng ibang tao, bumalik siya sa sarili niyang base camp, pero sa huli ay binugbog pa rin. Who the hell put it on? Everyone is so depressed that they take off. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it for me. Ang espesyal na sugo ay lumaban at umatras, at umungal. Walang paraan, lahat ay dumating sa puntong ito, at siya lamang ang makakagawa nito. Bagamat mahalaga ang mukha, halatang mahalaga din ang buhay. I don't even need to talk about death, but if I have any problems with the current situation, ang gwapo kong posisyon ay maaaring mapalitan ng kahit sino anumang oras. Sa makatuwid, paano siya magkakasundo? Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, itinago niya ito sa kanyang kamay, at bahagyang huminto. Kamusta Special Envoy, satisfied ka na ba sa meeting gift? Mahinang tumawa si Han Sanchen. Halos bughaw ang mukha ng espesyal na sugo sa galit, at matagal niyang iniisip kung paano lalabanan, ngunit nang bubuksan na niya ang kanyang bibig, biglang yumanig ang buong lupa, ngunit malinaw niyang naramdaman na walang magawa si Han Sanchen, hindi ginawa. So, anong nangyayari? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!